Hindi ko alam kung ano ang bagay na ito o kung bakit ako ang pinili nito. Ang alam ko lang ay lumitaw ito isang gabi sa gitna ng isang thunderstorm. Sa unang pagkakataon, nanonood ako ng pelikula sa dilim habang binabayo ng ulan ang bubong. May hawak akong mangkok ng popcorn at may malamig na beer sa mesa sa tabi ko. Paminsan-minsan ay may kumukulog na nagpapatalon sa akin. Pero bukod doon, nag-e-enjoy ako sa gabi ko sa loob ng bahay hanggang sa marinig ko ang katok. Isang napakalakas na kulog ang gumulat sa akin dahilan para matapon ng popcorn sa sahig. Buisit na bagyo ito, bulong ko, yumuko para pulutin ang kalat. At doon ako biglang napatigil, nanigas ang bawat kalamnan sa katawan ko. Tok, tok, tok. Mahina yon, halos hindi marinig pero sigurado akong narinig ko. Pinos ko ang pelikula at pinakinggan ang paligid, umaasang may marinig pang iba. At naroon ulit, tok, tok, tok. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Nagpatuloy ang katok, mas malakas na ngayon. Tok, tok, tok. Umakyat ang takot sa aking mga ugat. Walang dapat naroon. Daang metro ang layo ng pinakamalapit na kapitbahay at bumubuhos ang ulan. Nilunok ko ang takot ko at tinawagan kung sino mang nasa labas. Hello? May tao ba dyan? Parte sa akin ay hindi umaasang may sasagot, pero may sumagot. At mas nakakatakot ito kaysa sa naisip ko. Allen, nanay mo ito. Papasukin mo ako. Nanigas ako. Eksaktong katulad ng boses niya. Pero hindi pwedeng si mama iyon. Patay na siya 13 taon na. Tumawag ulit ang boses. Mas desperado na ngayon. Allen, pagbuksan mo ako. Nilalamig ako ritong labas. Dahan-dahan akong umatras palayo sa pinto. Hindi ko alam kung sino ka pero umalis ka na ngayon. Patay na ang nanay ko. Tahimik ang sandali. Parang iniintindi ang sinabi ko. Pagkatapos, nagsimula itong sumigaw. Allen, papasukin mo ako. Pagbuksan mo ako, Allen. Nilalamig ako. Sobrang lamig. Masakit. Napakasama mong anak. Iniiwan mo ang mahirap mong matandang nanay sa nagyayelong ulan na ganito. Allen, buksan mo ang pinto. Nagsimula ulit ang katok, mas malakas at mas mapilit. Napaatras ako, pakiramdam ko ay lumiliit ang bahay sa paligid ko. Hindi ito maaaring mangyari, imposible ito. Naging pagbayo ang katok, mabibigat, malalakas na hampas na nagpayanig sa mga litrato sa dingding. At pagkatapos, nang maabot nito ang nakakakilabot na rurok, bigla na lang tumigil ang katok. Ang tanging tunog sa labas ay ang walang tigil na ulan. Naghintay ako, pigilang hininga para sa susunod na mangyari. At saka ito nagsalita. Inasahan ko ang mas mabuti mula sa iyo, Allen. May narinig akong mabigat na umaalis sa bagay na malaki. Hindi ko maalis ang tingin ko sa pinto habang nilulunod ng bagyo ang tunog ng mga hakbang. Hindi ako tumawag ng pulis tungkol sa nangyari. Mabagal ang response dito sa malayo at ayoko rin na may gumagala sa paligid ng ari-arian ko. Inaasahan kong isolated lang iyon, isa sa mga kakaibang pangyayari na maaari kong isisi sa auditory hallucination kasi lasing ako. Pero nangyari ulit. 2 linggo ang lumipas mula sa unang insidente. Sa mga sumunod na araw, wala akong nakitang ebidensya na totoo ang naranasan ko. At umuulan na rin noon, kaya inakala kong ligtas na ako. Baka panaginip lang yun. Pero nang bumalik ang boses, alam kong hindi iyon sa isip ko lang. Umuulan na naman, malakas, 3 araw na tuloy-tuloy ayon sa forecast. Naupo ako sa sala, nanonood ng TV show. Sa commercial break, tumayo ako para kumuha ng beer sa ref. At doon ko narinig yon. Tok. Tok, tok. Napatigil ako. Namlamig ang dugo ko habang napatingin ako sa pinto. Tok, tok, tok. Nanghina ako sa nakita ko pagkatapos. Umiikot ang doorknob.
Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang ma-realize ko. Hindi ko na-ilock ang pinto. Tumakbo ako papunta roon, humahampas ang paa sa sahig. Pinakamabilis hanggat kaya ko. Nagdarasal na sana umabot ako. Sa huling bugso ng lakas, sumugod ako at inilak ang deadbolt. Umuga pa ang doorknob ng ilang beses bago tumigil. At saka nagsimula ang tawa. Boses ng nanay ko. Humahalakhak ang bagay na parang mangkukulam, matinis at sumisira sa gabi. Ayoko nang mangyari ito. Hindi na naman. Nang magsalita ito, nawala ang kulay sa mukha ko. Allen, alam kong nariyan ka. Hindi ka ba mabait at papasukin mo ako? Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako, nakatitig sa pinto, hinihiling na mawala ang boses. Umuga ulit ang doorknob, mas malakas ngayon. Allen. Isinuka nito ang pangalan ko, mabilis at matalim na parang marumi ang lasa. Hindi ko pinatulan ang laro nito. Napagdesisyonan kong huwag makipag-engage. Sa halip, inikot ko ang bahay at sinigurong nakalak ang lahat ng pinto at bintana. Pagbalik ko, tahimik na ang boses. Ininom ko ang natitirang beer at itinapon ng bote. Sapat na iyon para sa isang gabi. Gusto ko na lang matulog at kalimutan ang lahat. Inisip kong patayin ang TV pero hindi ko ginawa. Kung nasa labas pa iyon, ayokong ipaalam na wala na ako sa sala. Ginawa ko ang gabi-gabi kong routine at humiga sa kama. Ipinikit ko ang mata ko pero hindi ako makatulog. May mali. Parang may nakatitig sa akin. Nakahiga ako sa dilim, nakatitig sa bintana. Bahagyang natatakpan ng kurtina. Hindi ko makita kung may tao sa labas. Masyadong madilim, pero alam kong naroon iyon, nanonood sa akin. Boom! Isang kidlat ang biglang nagliwanag sa langit, kasabay ang isang dilaw at matalim na matang sumisilip sa kurtina. Hindi ako nakatulog buong gabi. Bumalik ako sa upuan sa harap ng TV kung saan natatakpan ng mga bintana. Wala na akong narinig mula rito hanggang sumikat ang araw, pero ramdam ko pa rin ang presensya nito. Matagal akong naging paranoid sa paglalak ng pinto. Automatic na iyon. Lumipas ang mga buwan na walang nangyari. Unti-unti akong naging kumpante. Sa tingin ko, iyon ang gusto niya. Nagising ako isang gabi sa malakas na kulog. Umuulan na naman. Wala ito sa forecast. Bumuntong hininga ako at bumangon para tingnan ang pinto. Pagdampi ng paa ko sa sahig, may matinding sakit ang tumusok sa bukong-bukong ko. Nang may kidlat, nakita ko ang isang may kuko at baluktot na kamay na umaabot mula sa ilalim ng kama. Narinig ko ang boses ng nanay ko mula sa ilalim. "Salamat, Allen. Salamat sa pagpapasok sa akin." Tumawag ako ng pulis. Paparating sila pero hindi ko alam kung aabot sila. Patuloy itong bumubulong sa akin. Pinaglalaroan lang ako nito. "Halika, Allen. Napakabait mong bata. Mahal kita, Allen." Hindi ko alam kung ano ang nilalang na ito at natatakot akong mamamatay muna ako bago ko malaman. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.